Kailangang grafted seedlings ang itatanim natin sa kakao upang makuha natin ang totoong karakter ng variety. So ito yung mga kagamitan para sa grafting. Upang matiyak ang pag-graft ng malusog na mga seedlings, maaring i-sterilize ang mga tools gamit ang 70% isopropyl alcohol. Ito ang sayon, ito ang rootstock. Ang sayon ay kinukuha mula sa puno ng kakao na walang sakit. Kailangan ang sayon ay active na may mga mata. O tinatawag na bud eye. Mahalaga, ang sayon ay active, yung merong mata na dito. At ang rootstock ay dapat pencil size. Paano mag-grafting? Panoorin. Diagonal ang pag-slice ng pitchul upang hindi matamaan ang mga mata. Iniikot ang sayon upang mahigpit ang pagbalot ng plastik. Talian ang pinakadulo ng sayon. Mag-iwan ng mga 3 dahon sa rootstock upang makatulong sa paglago ng grafted sayon. Hiwain sa gitna ng rootstock ng halos 1 pulgada. Sa isang stroke, hiwain ang magkabilang side ng sayon upang mas maging successful ang grafting. Ipasok ang sayon at higpitan ng maigi ang pagtali upang magkaroon ng contact ang sayon at rootstock. May iba't ibang uri ng grafting. Kanina napanood natin yung cliff grafting. Meron ding side grafting and chupon grafting. Tara na, punta tayo sa farm. Ang side grafting ay mahalaga upang ma-rehabilitate ang lumang puno ng kakao upang magiging productive uli sila. Bago mag-side grafting, mag-apply ng complete fertilizer para sa paglago ng grafted sayon. Tanggalin ang mga unproductive branches sa main tree. Ang mga kagamitan sa side grafting ay ang pruning shear, grafting knife, sayon, plastic tape, plastic twine, at saka plastic bag. Hiwain ang bark na paglagyan ng sayon. Iniikot ang sayon upang mahigpit ang pagbalot ng plastik. Sukatin ang haba ng sayon na kailangang mailagay sa loob ng rootstock. Sa isang stroke, hiwain ng mas mahaba ang side na idikit sa puno kaysa sa side ng bark. Ipasok ang sayon sa direksyon na ang pagtubo ng sayon ay palayo sa puno. Talian ng mahigpit gamit ang plastic twine upang magkaroon ng contact ang sayon at ang puno. Takpan ng plastic bag ang grafted sayon upang maprotektahan mula sa ulan. Ituloy ang mahigpit na pagtali ng plastic twine kasama ang plastic bag. Ito ang resulta ng side grafting pagkalipas ng 3 buwan. 3 buwan pagkatapos ang side graft, unti-unting pinuputol ang mga lumang sanga upang ito ay maaarawan at lalong lalago. Pagkatapos, unti-unting putulin ang mga natitirang mga sanga sa loob ng 3 buwan.
Pagkatapos ng 3 buwan, puputulin ang natitirang bahagi ng puno. Ang pagputol ay sinusukat mula sa lupa hanggang sa area ng side graft at kung gaano kahaba yan, dito rin ay pinuputol. Pagkatapos putulin, ito ay lalagyan ng pintura na may fungicide upang hindi dadapuan ng mga sakit. Ang formulation ay base sa recommended rate ng fungicide. Ang chupon grafting ay mahalaga upang ma-rehabilitate ang mga lumang puno ng kakao. Ang chupon ay tumutubo dito sa lumang puno at ito ay ating gagamitin. Iniikot ang sayon upang mahigpit ang pagbalot ng plastik at tinatalian ang pinakadulo ng sayon. Hiwain sa gitna ng chupon ng halos 1 pulgada. Ipasok ang sayon at higpitan ng maigi ang pagtali upang magkaroon ng kontak ang sayon at chupon. Ito ang resulta ng chupon grafting pagkalipas ng 3 buwan.